Noong 1994, yung ilan sa mga top secret files ng bansang Brazil ay pinakalat ng isa sa mga secret agency nila dahil hindi na daw nila kayang itago sa mga tao yung impormasyon tungkol dito. Ito ay patungkol sa mga nangyayaring paranormal sa bansa sa lumipas na mga taon. Partikular na yung nangyari dito noong 1986 hanggang 1988. Kadalasang maingay yung mga ganitong uri ng kwento sa North America. Ito ay ang United States at Canada. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami ay mas marami yung mga ganitong uri ng insidente sa South America. Kasama dito yung bansang Brazil at bansang Argentina. Marami mang mga tao ang pwedeng hindi maniwala sa kwento na to, pero ang mga impormasyon na to ay galing mismo sa mga military officers ng bansang Brazil. Itinago ito ng Brazilian government dahil masyado itong nakakatakot at wala silang paliwanag dito. Bagay na maaaring magdulot ng takot at panik sa mga tao sa bansa. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong September 29, 1988, may isang 10 taong gulang na batang lalaki sa Sao Paulo, Brazil na pangalanan na lang natin na Francisco ang nagpunta sa isa sa mga pinakamalalaking reservoir sa lugar nila na tinatawag na Billings Reservoir. Tawagin na lang natin itong man-made lake o isang lawa. Itong si Francisco ay hilig pumunta sa lawa na yon dahil mahilig siyang maghanap ng mga insekto. Kaya naman pagdating niya sa gilid ng lawa, nilabas niya na yung garapon niyang daladala niya sa bag niya. Naghanap na siya ng tangkay ng puno at nagsimula na siya maghanap ng mga insekto. Sa makalipas na mga minuto ay nakahanap siya dito ng mga scorpion na madalas mo naman talagang matatagpuan sa lawa na yon. Pero may isang bagay na kumuha ng pansin ni Francisco. Habang tinitignan niya yung mga insekto niya dun sa garapon, ay may nakita siya mga buitre sa kabilang side ng sapa. Ang buitre ay mas kilala sa tinatawag na vulture. Ito ay isang uri ng ibon na ang kinakain ay mga patay na hayop. Mapaisda man yan, mapaibon, mapahayop man yan na panlupa. Basta't may patay na hayop sa lugar nila Francisco, ay nandun yung mga ibon na to. Nung nakita niya may pinapalibutan to mga buitre, ay mas gusto niya nang malaman kung ano yung pinapalibutan ng mga to kaysa magpatuloy sa paghahanap ng mga insekto. Kaya't inikot niya yung paningin niya dun sa lugar, pero wala siya makitang daan na malapit. Kung iikutin niya naman to ay napakalayo. Ayaw niya naman tong languyin dahil mababasa siya, at kapag umuwi siya sa kanila na basa yung katawan niya o kahit yung damit niya, ay malalaman ng mga magulang niya na pumunta siya dun sa lawa, lugar na pinagbabawalan siyang puntahan. Dahil yung lawa na yon sa makalipas na mga taon ay naging tapunan ng mga bangkay. Pero sa kabila ng mga to, si Francisco ay pumupunta pa rin dito dahil dito marami siya nakukuhang mga insekto. Kaya naman ang ginawa niya, imbis na umikot ng malayong daanan o lumangoy dun sa lawa, ay kumuha siya ng mga bato at binato niya yung tubig dun sa lawa para mataboy itong mga buitre. Pero hindi niya mataboy yung mga to, tinitignan lang ng mga to yung tubig, tinitignan siya, tapos babalik na sila dun sa patay na hayop na pinapalibutan nila. Kaya't ang ginawa ni Francisco ay kumuha siya ng maraming bato at nagsimula niya ng batuhin itong mga buitre. At makalipas ang ilang mga minuto, siguro nayamot na sa kanya yung mga ibon, ay nagliparan na ito papalayo. At dito na nakita ni Francisco kung ano ba yung patay na hayop na pinapalibutan ng mga to. Wala siyang makita mga balahibo o pakpak, makinis yung balat nito, kaya't naisip niya, isa itong baboy. Pero napaisip siya, paano magkakaroon ng isang baboy sa lawa na to? Kaya't ang ginawa niya ay lumusong siya dun sa lawa ng ilang hakbang at tinitigan niyang mabuti yung hayop na to. At dito nanlamig yung katawan ni Francisco sa nakita niya. Dahil hindi pala hayop yung tinititigan niya, kundi isang bangkay ng isang tao. Nagmadali siya ngayon tumakbo papunta sa bayan nila at nagsisisigaw siya na may nakita daw siyang bangkay ng isang tao sa gilid ng lawa. At makalipas ang ilang oras, yung lawa na yun ay pinapalibutan na ng mga taong nakatira sa mga bayan malapit dito. Napakarami ding pulis ang pumunta dito. Ang pinagtataka ng mga tao ay nagtayo yung mga pulis na to ng napakalaking tarpaulin sa paligid ng lawa. Yung napakaraming pulis din na to ay nakapaikot din sila dun sa bangkay para hindi ito makita ng mga taong nandun. Kaya yung ibang mga tao ay nagtanong dun sa mga pulis na kung anong nangyari dun sa tao, kung nalaman na ba nila kung sino, pero hindi sila makakuha ng maayos na sagot sa mga pulis. Ang sabi ng mga to ay hindi rin daw nila alam. Makalipas ang ilan pang mga oras, yung mga tao dun sa lawa ay unti-unti na rin nauubos. Naisip nila ay maghihintay na lang sila sa balita ng gabi na yun. Kaya't naghintay sila ng ilang oras, pero walang binalita tungkol dun sa bangkay na nakita dun sa lawa.
Kaya naman naisip nila baka hindi pa tapos yung mga pulis dun sa pag-iimbestiga, baka bukas pa to babalita. Kinabukasan, nakinig sila sa mga balita nung umaga pero hindi pa rin nabanggit sa mga balita na to yung tungkol dun sa bangkay sa lugar nila. Kaya yung magkakapitbahay ay nag-usap-usap na bumalik dun sa lawa. Pagdating nila dito, wala na yung bangkay, wala na yung mga tarpaulin, wala na yung mga pulis, kundi napakalinis na ulit yung lawa na yon na parang walang nangyari. Sa mga makalipas na mga araw ay patuloy pa rin sila naghihintay na ibalita yung insidente na yon. Malaman man lang nila kung sino yung tao na yon, ano ba nangyari sa kanya, pero wala talagang lumabas na balita sa kanila o kahit pa sa kabuuan ng Brazil tungkol dito. Kaya naman yung ibang tao ay tinanong si Francisco kung ano ba itsura ng tao, may sugat ba siya, pero ang sabi nitong bata ay lalaki daw yung nakita niya at wala siya nakitang kahit anong sugat. Dahil wala rin mga dugo dun sa paligid ng lawa. Lumipas pa ang ilang linggo ay may mga kwentuhan ang nabuo dun sa lugar na yung bangkay daw na yun ay bangkay ng isang mangingisda na nalasing ng sobra at nalunod dun sa lawa. Sa kwento na to masasagot yung tanong kung bakit walang sugat yung lalaki na yun. Pero hindi nasasagot nito kung bakit pinalibutan ng tarpaulin ng mga pulis yung lawa. Bakit pinapalibutan ng mga pulis yung bangkay na yun para hindi makita ng mga tao. Bakit hindi makasagot yung mga pulis at bakit hindi rin ito nabalita mapa sa TV, sa radyo o kahit pa sa dyaryo. Napapaisip na lang din yung mga tao na may kakaiba sa bangkay na yon. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, ilang buwan, ilang taon ay hindi na nasagot yung mga tanong na to at yung mga tao dun sa lugar ay nakalimutan na yung pangyayari na yon. At hanggang dumating yung taon ng 1994, 6 na taon nang nakalipas mula nung nakita ni Francisco yung bangkay na yon sa lawa. Yung isa sa mga empleyado ng mga Secret Service Agency sa Brazil, hindi na natin nalaman kung sino yung mga to, ay ninakaw nila yung pictures, autopsy, police report at ilan pang mga dokumentong patungkol dun sa bangkay sa lawa. Gumawa sila ng ilang kopya nito at binigay nila sa ilang mga TV network dun sa Brazil na talaga namang tumakot dun sa buong bansa maging sa mga kalapit na lugar. Sobrang nakakakilabot at nakakatakot yung mga picture na yon kaya hindi pwedeng ipakita pero sisikapi ko ilabas yung imahe na yon sa kwento na to. Bago natin pag-usapan yung mga nalik na dokumento, dapat muna nating alamin kung ano ba nangyayari sa bansang Brazil ilang taon bago makita ni Francisco yung bangkay na yon sa lawa. Dahil ang bansang Brazil ay ang bansang may pinakamaraming dokumentadong report patungkol sa mga unidentified flying object o UFO. Pero hindi ito kagaya ng mga kwentong naririnig natin sa panahon natin ngayon. Dahil ang mga report na to ay galing mismo sa mga piloto, military officers, mga empleyado sa airport, mga taong walang dahilan para gumawa ng mga ganitong uri ng usapan. Sa sobrang dalas na mga report na to, yung bansang Brazil ay napilitang magbuo ng task force para lang tumutok sa mga report na to. At yung tinatawag na The Night of UFO, na isa sa mga sikat na phenomenon event na nangyari sa buong mundo ay nangyari sa bansang Brazil, na sa malamang ay iilan pa lang sa inyo ang nakarinig. Nangyari ito noong May 19, 1986, alas 8 ng gabi sa São José dos Campos Airport. Ito ay isa sa mga pinakamalaking airport sa buong mundo at pinakamalaking airport sa South America. Yung isa sa mga air traffic controller officer nila ay may nakitang 3 ilaw sa ibabaw ng airport. Naka-steady lang ito at hindi gumagalaw. Alam niyang hindi nila to eroplano dahil nasa kanya yung logbook ng mga paparating at papaalis ng airport. Nag-iiba-iba yung kulay ng mga ilaw na yon, nagiging dilaw, nagiging green, nagiging orange, at hanggang dahan-dahang bumababa yung mga ilaw na to sa airport. At nung sinubukan nilang buksan lahat ng ilaw dun sa airport, ay bumabalik ito pataas. At hanggang nung 9:08 na nung gabi na yon, isa sa mga eroplano ng bansa na EMB-121 Shingo plane na pinapalipad noon ni Colonel Osiris Silva at napadaan nga siya doon sa airport. At sa ibabaw ng airport na yon ay nakakita siya ng isang kulay pulang malaking bagay. Kaya't nireport niya to sa air traffic controller ng airport kung ano yung bagay na yon. Sabi ng mga officer dito ay hindi rin daw nila alam kaya't nag-iimbestiga na sila. Ang pagkakadescribe ni Colonel Silva dun sa bagay na nakita niya sa ibabaw ng airport ay para daw itong malaking bituin. Ang pagkakasabi niya pa ang laki nito ay mahigit sa 100 metro. At hanggang nung 9:39 na nung gabi na yon, yung Santa Cruz Air Force Base ay naalerto dahil sa ilang mga bagay na nadedetect nila sa radar nila. At hanggang sa nakareceive na sila ng ilang mga report galing sa iba't ibang lugar sa Brazil, kabilang na dito yung sa airport.
At makalipas ang ilang minuto ay nagpalipad na sila ng mga fighter aircrafts nila para sundan yung ilaw na nasa ibabaw ng airport at pasabugin ito kung kinakailangan. At hanggang yung isa sa mga piloto ng fighter aircrafts nila ay nag-report na nasa harap niya na daw itong ilaw at sinusundan niya. Pero biglang namatay yung ilaw nito at nawala to sa paningin niya. At nakakita pa siya ng isang ilaw sa kabilang side naman ng dinadaanan niya na 20 miles yung layo. Kaya naman nireport niya na to dun sa air traffic controller nila na nawala na daw yung nasa harap niya at susundan niya naman yung isa pa. Pero nagpakilabot sa kanya yung sinabi ng air traffic controller officer nila nung sinabi sa kanyang iisa lang yung sinusundan mo, lumipad lang ito ng sobrang bilis. Hindi makapaniwala ngayon yung piloto na to dahil ilang segundo pa lang to nung nawala sa paningin niya at lumipad ito ng 30 kilometers palayo sa kanya sa loob lang ng ilang segundo. Pero sinubukan niya pa rin tong habulin hanggang sa nawala na to sa paningin niya. At hanggang sa natapos na yung gabi at nawala na yung mga ilaw na yon sa kalangitan ng Brazil. Yung piloto ngayon na nakakita dun sa ilaw na sinusundan niya ay pumunta sa airport para magtanong dun sa air traffic controller para alamin niya rin kung gaano kalayo yung nilipad ng ilaw na yon sa loob lang ng ilang segundo. At dito na nila nalaman nung sinukat nila yung layo ng nilipad nito sa loob ng ilang segundo ay mas mabilis pa to ng 5 beses sa speed of sound. Uri ng teknolohiyang hindi pa nag-e-exist hanggang sa panahon natin ngayon na may record na singtagal nung ilaw na yon na nag-stay sa himpapawid. Makalipas ang ilang araw, nung May 23, 1986, si Octavio Julio Moreira Lima, siya yung Minister ng Aeronautics ng bansang Brazil, ay nagsagawa sila ng press conference para i-report kung anong nangyari nung gabi nung May 19. At dito ay nabanggit niya na 21 yung mga report na natanggap nila patungkol dun sa unidentified flying objects. Ang sabi pa nito ni Octavio Julio na kung naniniwala man kayo sa extraterrestrials o hindi, at kung naniniwala man kayo sa mga flying saucers o UFO o hindi, pero wala talaga kaming paliwanag sa mga nangyari sa kalangitan ng Brazil nung May 19 ng gabi. Dahil sobrang bilis ng aircraft o nung UFO na yon na para bang advance ito ng ilang dekada sa teknolohiyang meron tayo sa panahon natin ngayon. Yung mga tao noon sa Brazil ay nagpanik, naging kontrobersyal yung kwento na to hanggang sa lumipas yung ilang buwan nung hindi na ito naulit. Naisip na lang ng mga tao na kung ano man yung nangyari nung gabi na yon, yung gobyerno na bahala sa amin. Total, hindi na naman ito naulit, mukhang umalis na kung ano man yung bagay na to. At hanggang ilang taon yung makalipas, noong 1994, nung yung ilan nga sa mga tauhan ng isa sa mga secret agency ng Brazil ang naglabas, nung autopsy, police report at picture nung katawan na natagpuan dun sa lawa. At nung tinitignan na ng mga tao yung mga dokumento na to, ay napasabi na lang yung mga tao sa Brazil na kung ano man yung lumilipad sa kalangitan nila noong 1986 ay hindi pa talaga umaalis. Ito yung mga bagay na natutunan ng mga tao nung lumabas nga yung police report, yung mga pictures, pati yung autopsy ng bangkay na yon. Bumalik tayo ngayon sa September 29, 1988, yung araw na nakita ng 10 taong gulang na si Francisco yung bangkay sa lawa. Tama naman yung sinabi nito nung sinabi niyang lalaki yung nakita niya. Pero mali lang siya dun sa sinabi niya na wala nga daw itong sugat. Dahil nung dumating na yung mga eksperto dun sa lugar, nung tumawid na sila dun sa lawa, ay nakita kaagad nilang meron itong malala at kakaibang mga sugat sa katawan. Isa na dito yung 4 na bilog na butas sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. 2 dito sa ibabaw ng dibdib sa magkabila, yung isa ay sa pusod, yung isa naman ay sa puson. Ang sabi ng mga nag-autopsy ay bilog na bilog ito kaya malabong mano-mano tong ginawa. Panigurado silang may ginamit na equipment para magawa yung mga butas na yon. Bukod pa dito ay wala na yung isa niyang mata, yung isa niyang tenga, pati yung baba ng mukha niya o yung panga niya ay wala na din. Kaya napaisip yung mga pulis, yung mga nag-autopsy na kung sinong pwedeng gumawa ng ganitong uri ng krimen. Wala rin sila nakita mga bakas ng tali sa kamay o sa paa. Wala rin sila nakita mga senyales ng pampatulog o anesthesia sa katawan. Kaya't malamang sa malamang ay gising tong tao na to habang ginagawa yung mga sugat na yon sa katawan niya. Imposible din naman na hindi siya pumipiglas habang ginagawa yung mga sugat na yun sa katawan niya. Kaya naisip ng mga nag-autopsy baka paralisado siya sa anumang kadahilanan o kaparaanan kaya to nangyari. At yung isa pa sa ikinagulat ng mga tao nag-i-examine sa katawan na yun ay wala na pala yung mga internal organs nito. Kaya't ang ginawa nila ay naghanap pa sila ng ibang sugat nito sa katawan, hiwa na maaaring paglabasan ng mga laman loob nito. Pero ang ipinagtataka nila ay wala na silang makita. Ang natatanging paliwanag lang dito ay hinigop o sinipsip ng kung sino o nung kung ano
yung mga laman loob nito mula dun sa 4 na butas nito sa katawan. Tandaan din natin na yung mga butas na yon ay 1.5 pulgada lang ang laki. Pare-pareho ito ng mga sukat at pantay-pantay din ang pagkakagawa. Mahigit din sa 90% ng dugo ng tao na to ay nahigop mula dun sa mga butas niya sa katawan. At ang isa sa mga pinaka-critical na impormasyon sa autopsy na yon ay tumutukoy sa vagus nerve ng katawan ng tao na to. Ang vagus nerve ay kumukontrol sa mga automatic na trabaho ng katawan ng tao. Kasama na dito yung pagtunaw ng pagkain, pagtibok ng puso, immune system. Kaya naman pag may nangyari sa isang tao at nag-aagaw buhay na siya, ay itinitigil muna ng vagus nerve yung ibang trabaho nito sa katawan gaya ng pagtunaw ng pagkain para masiguradong lahat ng lakas ng tao na yon ay mag-focus lang sa paglaban dun sa sakit na nararamdaman niya. At ayon nga dun sa autopsy, nung bangkay na natagpuan dun sa lawa ay sobrang daming nangyari sa vagus nerve ng katawan nito. Sa sobrang daming sakit na nararamdaman ng katawan ng tao na to. Siguro dahil dun sa pagtanggal ng isa niyang tenga, isang mata, pagbuta sa katawan niya at paghigop sa mga laman loob niya ay itinigil ng vagus nerve yung pagtibok ng puso niya. Ang ibig sabihin lang nito ay pinatay ng vagus nerve yung sarili niya para lang maiwasan yung mga sakit na nararamdaman ng tao na to. Isa pang katunayan na gising talaga siya habang hinihigop yung mga laman loob at dugo niya sa mga butas na yon. Ngayon, marami siguro magtatanong sa inyo na anong kinalaman ng mga impormasyon na to, mga police report, autopsy, mga picture, sa nangyari noong 1986 na tinatawag na The Night of UFO na 2 taon naman ang pagitan. So ito na nga. Noong 1986, matapos yung The Night of UFO, pagkatapos habulin ng piloto yung ilaw na yun, pagkatapos ng press conference, ay sunod-sunod yung report na natanggap ng Brazilian government galing sa mga farmers nila na sunod-sunod daw namamatay yung mga alaga nilang hayop. Mapabaka man yan, baboy, kambing, mapatupa o kalabaw na tinatawag sa kanila na buffalo. Sunod-sunod araw-araw yung mga report na to sa 4 na state sa Brazil, kung saan sa 4 na state lang din na yun nakita yung mga UFO nung May 19 ng gabi. Kaya't humihingi yung mga farmers ng tulong sa gobyerno na tulungan silang lutasin yung issue na to. At ito ay isa sa mga naging problema ng bansa nung taon na to dahil tumaas yung ilang bilihin dun sa bansa dahil bumagal din yung produksyon. Sa kabila ng pagbabantay ng mga military officers ay patuloy at patuloy pa rin itong nangyayari. Nagsimula na magkwentuhan yung mga tao dito na nagsimula lang mangyari yung mga pagkamatay ng hayop pagkatapos nilang makita yung mga UFO sa kalangitan. Isa pa sa ikinababahala ng mga tao dito, yung napakaraming hayop na to na mga namatay ay hindi lang namatay sa anumang uri ng sakit, kundi lahat ng mga hayop na yon ay wala na yung isang mata, wala na yung isang tenga, wala na yung malaking bahagi ng baba ng muka o yung mga panga ng mga to. May 4 na bilog na butas ito sa katawan, 2 sa dibdib, isa sa tiyan, isa sa puson. Ang laki ng mga butas na yun ay 1.5 pulgada at wala na rin yung mga laman loob ng mga to. Ang konklusyon ng mga eksperto ay sinipsip yung mga laman loob ng mga to ng kung sino o ng kung ano mula dun sa mga butas sa katawan. Bagay na nagpakilabot sa mga tao sa buong bansa. Naisip nila kung nagagawa ito ng mga alien sa mga hayop, baka hindi magtagal ay gawin na rin nila ito sa mga tao. At hanggang dumating na nga yung taon ng 1988 nung nakita ni Francisco yung bangkay na yun sa lawa. Nung dumating dito yung mga pulis, mga eksperto at yung balita ay nakarating sa gobyerno, ay inutusan ng Brazilian government na huwag ipaalam sa mga tao yung impormasyon tungkol dun sa pagkamatay ng bangkay dahil panigurado magdudulot ito ng takot at panik sa buong bansa. Kaya't ginawa ng Brazilian government lahat na makakaya nila na hindi makarating yung mga balita na to sa kahit anong media network, kahit mapadyaryo man ito o radyo. At ayun yung naging dahilan kaya yung mga kapitbahay nila Francisco ay hindi nakarinig ng kahit anong balita tungkol dun sa bangkay sa lawa. At hanggang dumating na nga noong 1994 nang yung isa sa mga empleyado ng mga secret agency ng Brazilian government ay inilabas yung autopsy, picture at police report na yon. Doon nalaman ng mga tao na hindi talaga tumanging isda. Kung sino man yun ay hindi na nila nalaman. Matapos mailabas to, ginawa ng Brazilian government lahat na makakaya nila para ma-shutdown yung balita na to. Kaya naman hindi ito kumalat sa iba't ibang bansa. Maraming mga website at articles ang tumutukoy sa kwento na to na may mali-maling mga impormasyon. Na ang paniniwala ng mga tao ay galing ito sa gobyerno nila para ligawin yung mga impormasyon patungkol dito. Sa sobrang daming report ng mga unidentified flying objects sa Brazil,
ay nagkaroon sila ng sarili nilang website patungkol sa mga report na to. Ang kwento na to at mga impormasyon sa video na to ay hindi nga dapat lumalabas sa bansang Brazil. Pero dahil umabot ka sa part na to ng video, alam mo na ngayon. Ang nakakakilabot lang dito, yung bangkay ng lalaki na tagpuan dun sa lawa ay isa pa lang sa mga natagpuan nila. Nakakatakot at nakakakilabot mang isipin na mayroong buhay sa labas ng mundo natin. Ang selfish din naman natin kung iisiping tayo lang ang may buhay sa lawak ng kalawakang meron tayo. Ang teorya naman ng iba kaya advance ang teknolohiya ng mga bumibisita sa atin dahil galing ang mga to sa hinaharap na panahon o sa future. Mabalik lang sila sa panahon natin para humingi ng tulong. At kung kagaya kitang mahilig sa mga ganitong uri ng content at nagustuhan mo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching guys at shout out nga pala sa mga viewers natin na to.